ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasagawa na ni Moira ang plano nila ni Balahadja na hinga ng pera si RJ kapalit nga ni Don Pepe. Ngunit may nakakita nga dito kay Moira at Balahadja sa ginawa nilang plano. Mabubuking na kaya si Moira na si Moira ang nasa likod ng kidnap and ransom? Abangan natin ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nalaman na ni Carlos ang nangyari kay Lynette. At dito nga ay agad silang nag-report sa mga pulis nitong si Harry. Sa kabilang banda, natuloy naman ang plano ni Moira na hingan ng pera si RJ kapalit ng kanyang papa na si Don Pepe. Agad niyang kinausap ito sa cellphone habang pinapasunod sa mga utos nito kung paano nga at saan ilalagay ang pera na hinihingi nila. Kahit na nga nag-aalinlangan itong si RJ, ay napilitan na nga lang siyang sumunod sa mga utos ng kausap niya dahil baka bigla na lang daw mawala ang kanyang tatay na si Don Pepe. Napakadami nga ng bawal habang sinasagawa ni RJ ang pag-iwan ng pera sa basurahan. Nainsulto naman itong si Moira habang kinakausap nga itong si RJ. Dahil handa ngang ipagpalit ni RJ ang buhay ng asawa niyang si Moira para lang sa papa niyang si Don Pepe. Basta daw pakawalan lang ito. Nagmadali na nga din itong si RJ dahil sa napanood niya nga ang video ni Don Pepe na nahihirapan na ito habang nakatakip ang kanyang bibig. Samantalang, matapos ngang masagawa ni Moira ang plano, ay agad siyang tinawagan ni Zoe para kamustahin kung ano nga ang nangyari sa plano nila. Dito ay tuwang-tuwa nga itong si Moira dahil maayos at everything is going great nga daw. Dahil nakuha na ni Balahadja ang pera sa basurahan at magkikita na nga sila ngayon. Hindi nga namalaya nitong si Moira na habang magkausap nga itong si Zoe at Moira ay hindi alam nitong si Moira na pinagmamasdan na nga siya nila Karen. At minumukaan kung talaga ngang si Moira ang nakikita nila sa kanilang harapan. At pagkaharap nga ay nakumpirma nila ito. Agad-agad umalis si Moira at tumakbo palayo dahil sa takot nito at malamang sa malamang nga ay ire-report nitong si Karen na nakita nila itong si Moira sa lugar mismo kung nasaan sila. Pero bago nga din ang pagkikita nitong si Moira at Balahadja ay hindi inaasahan na nakabangga ni Balahadja itong si Annalyn. Dahil nga sa pag-alis nitong si Annalyn dito kila Doc Lyndon. Kaya naman, labis na magtataka itong si Annalyn dahil sa mga kinikilos nitong pulis. At makikita nga nitong si Annalyn ang bitbit nito na isang malaking garbage bag. At mahahalata nga nitong si Annalyn na nagmamadali nga itong umalis. Lalong-lalo na nga at bakit nandun itong pulis na ito sa lugar mismo kung saan nakipagtransaksyon ang tatay niyang si Robert. Kaya naman, agad-agad umalis itong si Balahadja para hindi na nga siya masyadong mamukaan nitong si Annalyn at hindi siya masundan nito. At nang magkita sila nitong si Moira, ay agad-agad nga niyang binalita ang nangyari bago pa siya makarating kay Moira. Kaya itong si Moira ay iisip na naman ng paraan para malusutan ang lahat ng nangyari. Dahil maaari ngang pagdugtong-dugtungin nga ulit nitong si Annalyn ang lahat ng pangyayari at maalala nga niyang magkasabwat itong si Moira at ang pulis na nakabangga niya. Paplanuhin nga ulit nitong si Moira ang alas nga niyang itong si Lynette. At babaguhin nga niya ang mga plano sana nila na kunin at hingin lahat ng laman ng bangko nitong si Lynette. Samantalang, nakalabas na nga ng bahay itong si Lynette at ang tauhan ni Moira para mag-withdraw ng pera dahil sa utos nga ito nung una ni Moira. Pero nang biglang iaabot na nga nitong si Lynette ang pera sa lalaki ay tila nagbago na nga daw ang plano ng boss niya. Kaya hindi niya na nga ito tinatanggap ang pera na inaabot nitong si Lynette. Habang kausap naman ni Lynette ang lalaki, ay hindi sinasadya na makita sila nila Doc Katie na nag-uusap at pilit ngang binibigay ni Lynette ang bag niya sa lalaki. Kaya naman nagtataka itong sila Doc Katie kung sino nga ang kausap nitong si Lynette.
at pilit nga ni Lynette na binibigay ang bag niya dito. Ito na nga kaya ang tamang panahon at pagkakataon para makatakas at makahingi ng saklolo itong si Lynette. Dito kay Doc Kately, mahalata kaya nila ang lahat ng nangyayari kay Lynette? At kung hindi nga mahalata nitong sila Doc Katie ang nangyayari dito kay Lynette, ay ano na naman kaya ang susunod na mga plano nitong si Moira laban dito kay Lynette? Lalong-lalo na nga at kamuntik-muntikan na nga silang mahuli nitong si Annalyn na sila ang mastermind ng pagkikitil ng pera dito kay RJ. Malalaman na rin kaya nitong si Doc Carlos na si Moira ang boss nitong mga lalaki na nanloob sa kanilang bahay? O tuluyan pa rin ngang magbubulag-bulagan itong si Doc Carlos na hindi si Moira ang may kinalaman kung bakit nawawala nga itong si Lynette? Matatagpuan pa kaya niya ng buhay itong si Lynette? O tuluyan na ngang mamamaalam itong si Lynette dito kay Carlos? Dahil nga sa paghihigpit at paglilimit nitong si Carlos na papuntahin nga ang mga kamag-anak nitong si Lynette sa mismong bahay nila. Magtatanda na kaya itong si Carlos? Iyan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.